Napakabilis ng panahon at 60 araw na pala mga tol ang nakakalipas mula nung nagpirmahan ng Memorandum of Agreement o Understanding etong Iran at saka Amerika. Akala natin okay na matatapos na pero ngayon mga tol, tapos na yung 60-day na yon at walang nangyari, walang nabuo na kasunduan, walang naisapinal na negosasyon mga tol at sa ngayon ay pareho pa silang may banta sa isa't isa. Eto pag-usapan natin to, samahan ninyo ako mga kapatid. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bago ka lamang dito sa ating YouTube channel, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction, video and commentary, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So kapwa mga kapatid, nagbibigay ng bawala, nagbabanta sa isa't isa etong Amerika at etong Iran. Actually may bagong babala pa nga ang Amerika ngayon, no? Pati daw Oman ay bobombahin na rin nila kung magiging sagabal daw ito sa mga nabubuong pag-uusap ng Amerika at saka ng Iran. Subalit patuloy na iginigiit ng Iran na hindi sila nakikipag-usap sa Amerika. No? So para malaman natin ang buong detalye, ito panoorin natin ang balita mula rito sa UNTV News. Natapos na ang 60 araw na ceasefire sa ilalim ng Islamabad Memorandum of Understanding na nilagdaan ng Amerika at Iran. Okay na sana yan no? Masaya na tayong lahat Masaya na rin ang daigdig Nagpapalakpakan na maraming tao kasi akala natin talaga eto na sa wakas. Sa wakas, tagumpay ang mga mamamayan at nakamit na ang kapayapaan. Subalit walang nangyari mga tol. After ilang araw mula yan mga tol. Ilang araw lang mula nitong nagkapirmahan sila, inatake ng Iran itong 3 barko dito sa Strait of Hormuz at bilang gante, inatake naman sila ng Amerika. Pero hanggang ngayon, walang malinaw na usapan sa magkabilang panig. Patuloy ang tensyon sa Strait of Hormuz at ang palitan ng pagbabanta ng Amerika at Iran sa isa't isa. Sa isang panayam, hindi lang bantaan at pareho nilang kiniklaim na sila ang panalo. Pahayag ng pagkadismaya si US President Donald Trump sa Sultanate of Oman sa patuloy nitong pakikipagmabutihan sa Iran kaugnay ng Hormuz Strait. Nagbanta pa itong bobombahin o isasama sa pag-atake ang Oman kung magiging hadlang ito sa kanyang layunin sa Iran. No, I don't think they behave very well, but we'd handle them very easily, just like we do other things. Dismayado rin si Trump sa isa pang kaalyado, ang South Korea, dahil sa pagtanggi nitong tumulong sa planong denuclearization ng Iran. Kaya inatasan nito ang US military na bawasan ang ugnayang militar sa South Korea kasabay ng pagpapakita ng pabor sa North Korea. I'm making it much safer. Sure ka Trump, talagang maikipagkaibigan ka sa North Korea? You see, I'm actually making Ang North Korea mga tol, isa rin yan sa mga gustong bombahin ng US Kita ng pabor sa North Korea. I'm making it much safer. You see, I'm actually making it much safer. Kim Jong-un has always treated me with great respect. Tanong, ganun pa rin kaya ang trato ni Kim Jong-un kapag hindi na presidente si Trump? Diba? America still America with or without Trump mga tol. Diba? At hindi pa si Trump ang presidente noon, ganun na ang sigaw ng Iran dati sa kanila. Ano ba sinisigaw ng Iran? Diba? Bago pa man maging presidente si Trump. Diba? Ilang dekada na nakakaraan. Ano ba ang turing ng Iran sa Amerika? Diba? I understand him. He understands me. He didn't like anybody. But I get along with him very well. Now, what I'm doing is making things safer. Ayon sa US leader, Siguro ngayon, sa panahong termino niya, pwede maging safe. Pwedeng hindi magkaroon ng pakikipagdigma o hindi magkaroon ng sigalot sa pagitan ng Amerika at ng North Korea. Pero after nun, ano na ang mangyayari? O katulad na lang halimbawa, di ba si Trump, tapos si Biden. O si Biden mga tol, sinisisi ni Trump kasi pumasok daw si Biden sa gera ng Ukraine at saka Russia. Hindi naman daw nila gera yon. Ngayon sinisisi niya si Biden at nagpadala ng armas dito sa Ukraine, di ba? Hindi natin masasabi mga tol kasi iba-iba ang nagiging presidente ng Amerika. Unlike doon sa mga bansang nababanggit dito tulad ng Iran, China, North Korea, Russia. Iisa lang talaga ng mga naging leader dyan sa napakahabang panahon na.
leader. Mayroon na umanong back-channel talks ang Amerika sa pamunuan ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Bagaman hindi umano ito nagmamadali, nagbanta ito sa Iran na sumuko na. Hayagan ding sinabi ni Trump na posibleng ideklara niyang teritoryo ng Amerika ang Strait of Hormuz. I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the strait. Now they can be a nuisance. They can put a mine in the water, and people don't like having mines hit there. The strait is open, and the oil prices are coming down, and they will continue to come down unless we decide to do something far more drastic than we're doing. Iran is in big trouble. Pero gaya ng inaasahan, itinanggi ng Iran ang umano'y secret talks kasabay ng mariing pagtugon ng IRGC sa pahayag na ito ni Trump. Ayon kay Iran Army Chief Major General Amir Hatami, walang karapatan si Trump ni sabihin kanila o gagawin kanila ang Hormuz Strait kahit papabiro. Kumbaga para pang asar na lang din ni Trump yun mga tol eh. Kasi unang-una napakalayo ng Amerika dyan sa Strait of Hormuz. Saka paano magiging teritoryo ng Amerika ng Strait karagatan yan, international water nga yan di ba? Walang bansang nagmamay-ari dyan. Kahit ang Iran, hindi nila pwedeng sabihin pagmamay-ari nila yan kasi international waterway nga yan. Pero nga tol, dito nagsisimula ulit yung panibagong sigalot yung sa mga ganyang asaran. A criminal head of America says, I want to declare the Strait of Hormuz as part of the territory of the crime. میگه من میخوام تنگه هرمز رو Amir Hatami. بخشی از سرزمین جنایت اعلام بکنم. اولا که تو غلط First of all, you have no business saying that. میکنی. البته بعد که فهمیدن Of course, once they realized that what a huge blunder they had made, they claimed they were joking. که چه غلط بزرگی کردن گفتن شوخی میکنیم. شوخیش هم Even as a joke, it is completely out of line. Kahit pabiro lang daw mga tol, hindi marapat yun. غلط زیادیه. Ayon pa sa isang opisyal ng Iranian Parliament, sa halip na nagsasalita si Trump ng kung ano-anong pandalansi sa publiko, dapat alalahanin ni Trump ang sarili nitong kaligtasan, pahiwatig ng pagbabanta sa buhay ng US leader. Ibig sabihin, walang indikasyon ng pagsuko ang Iran. Kumbaga sa pahayag ng Jewish Zionist na si Mark Levin, mahirap mapasuko ang Iran. Aniyak, Mahirap mapasuko ang Iran. Kumbaga mga tol, 'di ba, sa kanila din natin nakikita yung handa nilang isugal yung kanilang buhay, kung ano yung maiaatas sa kanila, kung maatasan sila maging suicide bomber, 'di ba? Kaya nilang gawin 'yun mga tol kasi iba yung paniniwala nila. Meron nag-aabang sa kanila na isang mas magandang lugar na pupuntahan nila kapag ginawa nila yung mga ganung mga bagay. Unlike dun sa paniniwala naman ng ibang mga sundalo. Kaya nga 'di ba napapaulat din mga tol, yung mga sundalo daw ng Amerika is nagkakaroon na ng depresyon sa karagatan. Tapos napapabayaan na rin daw, barado yung mga inidoro, barado yung mga banyo dun sa USS Abraham Lincoln na itinuturing na isa sa mga pinaka-advance na aircraft carrier ng ating panahon, pero ganun ang nararanasan ng mga sundalo. Yung iba nga daw ayon sa mga ulat is mas gusto nang tumalon na lang daw sa dagat. Kumbaga hindi na maganda yung mental health, kung tawagin, nagkakaroon na ng depression mga tol. Sa kabilang banda naman, yung mga sundalo dito sa Iran, mga kapatid, kahit na anong gawing sanction, pagpapahirap, 'di ba? Pag-blockade doon sa kanilang mga kita, doon sa kanilang income is wala silang indikasyon na sumuko. kung gagamit ng nuclear weapon ang US laban dito, baka sakali. Pero Yun, baka sakali, sabing ganun. Kaya nga may mga usap-usapan na rin na ikinukonsidera o baka pinagpaplanuhan na ni Trump na gumamit na nga ng ganitong klaseng sandata laban sa Iran. aniya kung gagamit ng nuclear weapon ang US laban dito, baka sakali. Baka sakaling sumuko. Pero naniniwala si Levin na hindi ito mangyayari. Why is it so difficult? First, the Iranian regime is not going to surrender. It is never going to surrender. You know, we've been in wars before where we fought enemies that wouldn't surrender either. Remember the kamikazes? Remember Japan? Ayun o, remember the kamikazes. Di ba yung kamikazes yun yung mga suicide attack di ba? Handa nilang ibuwis yung buhay nila mga tol. Remember Japan?
So hindi daw, ayan sabing gano'n, the Iranian regime is not going to surrender. It is never going to surrender. You know, we've been in wars before where we fought enemies that wouldn't surrender, either remember the kamikazes, remember Japan, di ba? Tojo was very stubborn, very headstrong, and unfortunately we had to drop 2 atomic bombs until they would surrender. Obviously we're not going to do that now, but I'm talking about an enemy that is dug in. So kaya hirap na hirap ngayon din ang Amerika kasi kumbaga nakikita nung nagsasalita eto si Mark Levin na eto na lang yung tanging paraan para mapasuko nila ang Iran. At kung sa pamamagitan lang ng pananakot at pagbabanta, hindi daw nila magagawa yon. Kasi katulad daw nitong Tojo, very stubborn, sabing ganun, very headstrong, matitigas ang ulo, talagang palaban, handa nilang ibuwis yung kanilang buhay mga tol. Pero kung aalisin mo na sa kanila, yung talagang meron sila, which is yung country, yung bansa nila, baka sumuko na nga lang din sila. Pero hindi daw yan gagawin ng Amerika. Sabing ganun, obviously we're not going to do that now, sabing ganun. Anyway, ano ang iyong masasabi tungkol dito mga tol? Pwede ka magbigay ng iyong sariling opinion at sariling reaksyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli. Peace out.